Amen? Na ang tungkulin ng isang steward bilang lingkod ng Diyos. Amen? Okay, salamat po sa Panginoon. Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Ano, dito natin muna ang panimula, no, ng ating mensahe. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Ang sabi ng verse 1, sabay-sabay nating basahin. Let a man so account of us as of minister of Christ and steward of the mysteries of God. Moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Amen? Yan po ang kailangan natin, kapatid. No, mayroon tayong responsibility as minister, as stewards of God. Oo, yan natin pag-usapan. The title of our message this evening is the responsibility of a steward. Tayo po muna manalangin. Dakilang Diyos, Ama sa langit, salamat Panginoon sa isang pagkataon muli na kami muli ay makapananambahan sa Sunday evening, Panginoon. Thank you, God, sa bawat isa na narito, bawat pamilya, at bawat maabot ng aming live stream na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And continue to speak to us in a very personal way, very special way, O God, through your words. Yes, the servant, I'm nothing, O God, without your power, without your wisdom, without your guidance, without your help. I'm good for nothing tonight, O God. Make my blessing tonight, O God, and empower me. I need your guidance and the wisdom, O God. And cleanse our heart, forgive our sins, and be ready to partake the word tonight, O God. Bless this message, O God, and the line ko, ikaw po magpapala sa bawat isa sa amin na makikinig. Salamat po sa bawat isa na kasama namin ngayon sa live stream. Thank you for a great service this morning, O God. Thank you for a great message, and tonight, the same God that we worship tonight, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name, Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. May upo po tayo. And we study about our responsibility, our commitment as a steward. Pag sinabing responsibility, our duty as a steward. Mayroon tayong tungkulin, mga kapatid, bilang steward, bilang lingkod ng Diyos. Amen. Pag sinabing steward, ay yan po ay derived from the word slave. Amen. Slave. No? And pag sinabing slave, mayroong master. Amen. Kaya nga there is a master and the steward relationship. Amen. So the master is our God. And he appointed steward, slave, to administer his ministry. Amen. His work, his institution. Amen. So yan po, the master. If there is a steward, there is a master. If there is a slave, servant, sabi rito ng word minister, no, is a servant, no? Servant ito in chapter 4. And as of the ministers, no? Pinalitan ng word na stewards, ano? The same meaning, minister of Christ. Amen. Tayo ay mga lingkod ng Diyos. Oo. Minister. Bawat lingkod ng Diyos, bawat steward ng Diyos, no? Mga lingkod na pinagkatiwalaan ng Diyos, minister and steward. Oo. Naglilingkod ka na, pinagkatiwalaan ka pa ng Diyos. At bawat lingkod, bawat minister, bawat steward, mayroon tayong responsibility. Amen. Oo. Kanina pinag-aralan natin, the privilege to be a child of God. And every privilege, there is a responsibility. As steward, we need to understand our responsibility as steward. Mayroon tayong responsibility. Mayroon tayong duty. Mayroon tayong commitment sa Diyos. Bilang mga ministro, bilang lingkod ng Diyos, bilang katiwala ng Diyos. Amen. Yan po ang pag-aral natin. Our responsibility. Ang tungkulin natin bilang lingkod at katiwala ng Diyos. Yan po ang ating pag-aralan. Ano ba ang ating responsibility bilang steward ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos, bilang anak ng Diyos, bilang mga ligtas, bilang sinit apart ng Diyos, bilang sinangtified ng Diyos, kaninang pinag-usapan natin kanang maga.
Amen. So number 1, dito na po tayo dire-diretso, kapatid. Ano po ang tungkulin ng isang steward? Amen? Our responsibility as steward is what? Number 1, to love and obey His Master. Yan po ang kailangan natin. Bilang katiwala ng Diyos, bilang steward ng kanyang mga mysteries, ng kanyang gawain, ang tungkulin natin sa Diyos is to love God. To love the Lord. Mahalin natin ang Diyos as our Master and we are steward. Our responsibility is to love our Master and to obey our Master. Yan po magkasama. Ang love and obey. Oo. Kasi maraming sumusunod, wala sa puso. Kaya kailangan dalawa. May susunod ka na nasa puso ang iyong ginagawa. Kasi mayroong ginagawa na wala sa puso. Kaya ang nangyayari, wala, hindi maganda ang resulta. Amen. Kaya yun, mga kapatid, that is our duty, is to love and obey our Master, and our Master is our God in heaven, the Creator of everything, our God, our Savior. Amen. Yan ang Diyos natin na nagligtas sa atin sa impyerno, ay sabi dito, bilang lingkod ng Diyos, bilang steward, ay mahalin natin ang Diyos. Amen. Mahalin natin ang Diyos. Ang sabi niya sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, mula pa yan sa Old Testament, ay nandoon na, binabanggit na bilang anak ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 5, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. Amen. Buong puso. Amen. Pamula pa yan sa Old Testament. At binanggit din yan ng ating Panginoong Jesucristo. Ewan ko lang kung sa ano yan. Verse, Matthew chapter 22 verse 35. Tingnan nyo. Matthew 22 verse 35. No, hindi ko lang po nalagay. No, hindi ko lang alam kung eksakto po yun. Tama ba? Love the Lord thy God. Jesus said, thou shalt love the Lord thy God with all thy soul, with all thy might. Ha? Matthew 22 verse 37. Sige, i-plus mo, Brother Fernan, sa TV. Oh, yan po. Matthew 22:37. Bakit binabanggit? Oo. Si Deuteronomy, ang nagsasalita dito, ang nagsulat ay si Moses. And Jesus Christ quoted the same verse in Matthew 22 verse 37. No? Inulit niya ulit ang Old Testament na sinabi na ang responsibilidad ng anak ng Diyos, ang bayan ng Israel, at dito sa New Testament, bilang anak ng Diyos, Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kalakasan, buong buhay, at buong isip. Yan po, binanggit ulit. Kapag binanggit ang isang salita, from Old Testament down to New Testament, that word, love the Lord thy God with all thine heart, is very important. Amen? If God mentioned, He reiterate the word, no? May importante pag inuulit-ulit. Maging mga magulang, pag inuulit-ulit niyang salita, ibig sabihin, importante. Amen. Para hindi natin makalimutan na mahalin ang Diyos. Ng what? Buong puso. All thine heart. Pag sinabing all, buo. Hindi kalahating puso. Amen. Iba po yung shape ng kalahating puso. Kahit i-drawing mo yan. Iba. Hindi na itsurang puso pag kalahati. I-try ninyo mag-drawing ng puso. Tapos hatiin ninyo. Hindi na po yan puso. Mukhang dahon na lamang yan. Ang kailangan ng Diyos, pag-usapan ang pag-ibig natin sa Kanya, ay kailangan ang hinahanap niya buong puso. Amen?
Kaya sinabi niya rin sa book of Proverbs, no? No? Kay Solomon, give me thine heart. Give me thine heart. Amen. Ibigay natin ang ating puso sa Panginoon. Buo, not half-hearted heart. Hindi kalahati, hindi 1/4 ang ibigay natin sa Diyos, kundi ibigay natin buong puso. Ang ating pagmamahal sa Panginoon dapat 100%. Amen? Give me thine heart. Ano yung Proverbs 23 verse 26? My son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. Amen? Mahalaga po na una, ibigay natin ang ating puso. Kasi pag binigay natin ang ating puso sa Panginoon, ang buong katawan ay susunod na lamang. Ang ating mga mata, kamay, buong katawan ng ating mga paa, susunod na lamang yan kung ang puso natin ay nasa Panginoon na. Amen? Kaya importante ang puso. Amen? Anong sabi ng Proverbs? Proverbs 3:1. Ang sabi niya, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Ang sabi diyan, let thine heart. Amen? Ang puso natin. Ibig sabihin, ang puso natin ay dapat sumunod sa Panginoon. Kasi maraming sumusunod na Kristiyano, wala sa puso. Amen? Wala sa puso. Kaya nga ibig sabihin, let thine heart keep my commandments. Ibig sabihin, we need to watch and guard our heart. Yan po. Bantayan natin ang ating puso. Baka ang puso natin our heart is not in tune with the Lord. Pag ang puso natin wala na sa tono, wala na sa ayos, kapatid, wala na sa hulog ang puso natin, kapatid, mahirap mo na yan mapasunod sa Panginoon. Amen? Oo. Sumusunod lang yan, pinapalo mo yan. Sumusunod lang yan, kasi pinalo mo, sinaktan mo. Pero ang puso niya wala. Mahirapan ka, kapatid. Kaya kailangan sa mga anak natin, ang kukunin natin sa ating mga anak, lalo na mga baby pa sila, puso nila. Oo. Oo. Kahit hangirin mo yan, sinilas, sinturon, iba-iba na po ang ginagamit mo. Oo. Hindi po mayan makuha ang puso nila. Hindi po yan makuha sa ganyan, mga kapatid. Ang importante, ang ibigay natin sa kanila, pag-ibig. Amen? Kaya pag-ibig. Oo. Kaya nga maraming mga na nasubrahan na sa palo ang mga anak natin, ayun, ang nangyayari, lumaki sila, we rear our children rebellious. Amen? Nagpalaki tayo ng mga anak na mga rebelde. Kasi natatakot sa atin dahil mayroon tayong pamalo, may tsinelas, may patpat, iba-ibang mga klase ang pamalo natin. Nakuha natin ang kanyang katawan, tinakot natin ang kanilang katawan, pero ang puso nila hindi natin nakuha. Amen? Kasi hindi natin ibinigay ang ating pag-ibig. Kasi ang kailangan nila, pag-ibig. Amen? Yan po, keep my commandments. We need to watch, to guard our heart. Bantayan natin ang ating puso. Baka ang puso natin malayo na sa Panginoon. Kasi sabi ng salita ng Diyos, ewan ko sa book of Jeremiah, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Hindi ko lang alam kung saan sa book of Jeremiah. Pero yan ang sinasabi ng verse. Kaya dapat bantayan ang puso natin kasi ang puso natin ay deceitful, mandaraya. No. Deceitful above all things. In Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful above all things. Pwede kadayain ang puso mo. Pwede kasirain ang puso mo. Kasi ang puso ay desperately wicked. Ang puso ay wicked. Kailangan ang puso natin in tune sa Diyos. Ang puso natin ibigay sa Diyos
Kasi ang puso natin, desperately wicked. Who can know it? Oo. Hindi natin makontrol ang puso natin. Allow God to control your heart. We need to guard our heart. Amen. No? Kasi ang puso natin mandaraya. Kaya maraming mga tao, maraming Kristiyano na daya sa puso. Kaya napahamak ang kanyang buhay, kapatid, kasi sinusunod ang puso. Amen. Oo. Ang emosyon ang sinusunod. Kaya marami mga Kristiyano, even young people today, marami po nawala sa gawain ng Diyos kasi ang problema, ang puso, tumagilid ang puso. The problem is the heart. No, yan ang awitin. The heart of the problem is the heart, and the problem of the heart is ganun pa rin. Nagbalik-balik na. The heart of the problem is the problem of the heart. Yan po ang sabi ng awitin. You know? Kaya sabi ng Biblia, mahalin natin ang Diyos. Ilagay mo ang puso sa Diyos. Ibigay mo ang puso sa Diyos. Amen? Kaya maraming hindi makasunod sa Panginoon, no, hindi makasurrender ng buhay sa Panginoon, hindi makapaglingkod sa Diyos. Bakit? Ang problema, puso. Amen. Tingnan natin sa Proverbs 4 verse 23. Proverbs 4 verse 23. Keep thine heart with all diligence, for out of it are issue of life. Amen? Sipin mo yan, ano? Lahat ng issue ng buhay natin, bakit ganyan ang nangyari sa buhay natin, kapatid? Kasi nagsimula yan sa puso. Amen? Nagsimula sa puso ang lahat, kapatid, ng mga bagay. Oo. Bakit naging miserable ang buhay mo? Nagsimula yan sa puso, kapatid. Kaya yun nun. Kaya nga, keep thine heart with all diligence, for out of it are issue of life. Ang issue, puso. Tumagilid ang puso. Nagkaproblema ang puso. Kaya hindi tayo makasunod sa Panginoon. Kaya hindi tayo pinagpala ng Diyos kasi malayo na tayo sa Panginoon. Ang problema natin, ang puso natin, malayo sa Panginoon. Amen? Iba na ang ating minamahal. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 4, God is one Lord. Alam mo ba ang Deuteronomy chapter 6 verse 5, thou shalt love the Lord thy God. Pero ang Deuteronomy chapter 6 verse 4, nandoon ang Diyos natin. Iisa lang dapat, sabi niya, ang Diyos na ating mamahalin. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Isa lang dapat ang ating Diyos. Baka mga kapatid, marami ka ng Diyos-Diyosan sa buhay mo. Amen? Baka iba na ang binibigyan mo ng atensyon sa iyong buhay. Amen? Hindi na ang Diyos, kapatid. Oh, pastor, wala naman akong Diyos-Diyosan, wala naman akong imahin, pero marami kang Diyos-Diyosan. Amen? Kung ang pera ay nakapokus ka sa pera, higit sa Diyos, yan po ang iyong Diyos-Diyosan. Kung mga material na mga bagay, higit yan sa puso mo, kapatid. Oo. Yan po ang problema natin. Mayroon kang Diyos-Diyosan. Oo. Dapat isa lang ang ating minamahal, walang iba kundi ang Diyos. Yan po ang responsibility bilang steward ng Diyos, kapatid. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong buhay, at buong isip, kapatid. No? Mahalin natin ang Diyos. And the question tonight, how much we love the Lord? Amen? Kaya tayo mahirap mapasunod ang Kristiyano sa Diyos dahil may problema yan sa puso. Amen? No? Kaya tingnan natin sa John 14, verse 15. John 14, verse 15. John 14, verse 15. If you love me, keep my commandments. Amen? That's the genuine proof of love. Yan po ang acid test ng Diyos kung mahal mo ang Diyos. Amen? That is the genuine proof. Ang kailangan ng Diyos ay pruweba. Makita niya na mahal mo siya
kailangan, sabi niya, keep my commandments. Amen? Keep my commandments. Sundin mo ang aking mga utos. Kung kinikilala mo ako, na ako ang iyong master ng iyong buhay. Baka ikaw na ang master ng buhay mo. Ang hinayaan mo na lang ang Diyos sunod-sunod sa iyo, kapatid. Maliligaw ang Diyos sa iyo. Amen. Bakit hayaan mo ang Diyos ang manguna sa buhay mo? Siya ang master ng buhay mo. Sumunod ka na lamang, na kapatid. Sigurado, pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, hindi kanya ililigaw. Kaya nga, sabi niya, if you love me, keep my commandments. Yan po ang nararapat gawin ng isang Kristiyano, isang katiwala, isang lingkod ng Diyos. Patunayan natin na mahal natin ang Diyos. Mahalin natin siya at sundin. Amen. Oo. Yan po. Love the Lord, keep my commandments. Sinasabi natin, I love the Lord. Mahal ko ang Diyos. The question tonight, saan ka ng araw ng Sunday? Saan ka ng last Sunday? Saan ka ng Wednesday prayer meeting? Saan ka sa panahon na tayo nagsusulwining? Nasaan ka kung mahal mo ang Panginoon? Amen? O, nasaan tayo, kapatid? Ikaw ba ay nasa service? O, umaating ka minsan ng service? Amen? Kung mahal mo ang Panginoon, every time mayroong service ang simbahan, you must be there, mga kapatid. If you love the Lord, you must be in the house of the Lord. You must worship the Lord. Sunday morning, Sunday evening, Wednesday prayer meeting, every activities of the church, you must be there, kapatid. Present ka, kapatid. Kahit sa bahay ka lang, present ka, dapat. Amen. Kaya nga, kahit sa bahay ka, you worship the Lord. Amen. You worship the Lord. Kaya tayo nagbibihis ng suot pang worship. Amen. Hindi tayo nagsusuot ng pangtulog na, kapatid. Baka antukin ka na. You worship God in your heart, in your home today. The same God that we worship here, the same God that we worship there, mga kapatid. Isa lang ang Diyos natin. Bakit? God, the omnipresence God. God is omnipresent God. He is present in your home today. We worship Him. Amen? We worship Him. Habang dyan ka sa iyong bahay, we worship the Lord. We worship, we have a corporate service today. Corporate worship to the Lord. Sama-sama tayo nag-worship sa Panginoon. Amen? Ay may mga Kristiyano, hindi nag-worship kasi may mga online pa siya, may business pa siya. Mamaya na lang siya mag-worship, kapatid. This is corporate worship tonight. Sama-sama tayo nag-worship sa Panginoon. Kaya nagsusuot tayo ng maayos kasi tayo nagsasamba sa ating Diyos. Amen? Bakit? Ngayon, nakasando ka lang. Kita ka dyan, nakashort ka pa. Kita ka dyan sa camera. Si Mrs. naman, nakaduster. Hindi pa yata nakaligo yan. Habang nagbe-preaching, si Mrs. nagluluto. Amen. If you love God, keep His commandments. Amen. Mahal mo ang Panginoon. Sumusunod ka sa Panginoon. Amen. Kung mahal mo ang Panginoon, nagsusoul winning ka. Amen. Ang soul winning, mga kapatid, ay hindi lang yan para sa mga worker, hindi lang yan sa mga Sunday school teacher, hindi lang yan sa mga choir member. Ang soul winning ay para sa lahat ng membro ng simbahan. Kasi sabi niya, ang Great Commission ay para sa lahat in Matthew 28 verse 19. Anong sabi doon? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. Amen. Ang soul winning. Yan po ang soul winning.
Ang soul winning, kapatid, yan po ang Matthew 28 verse 19 and 20. Kasi minsan, go ye therefore and teach all nation lang tayo. Oo, sharing lang tayo, nagbibigay ng tracts, hanggang doon lang tayo. Hindi natin alam, may kasunod pa yan. Oo, sa 19 mo na. May kasunod pa yan. Teaching them to observe, ano ba? Sa go ye therefore and teach all nation. Turuan natin sila ang mga tao ng kaligtasan. After that, anong ituturo natin? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost. Kaya marami tayong naisiran, saan na sila? Hanggang ngayon, hindi sila nabaptize. Bakit? Hindi mo naturuan ng baptism. Dapat turuan natin ng baptism. Pagkatapos na nasira natin ng kaligtasan, ituro natin agad ang baptism. Masaya mo ba tinanggap ang Panginoong Jesucristo? Opo, ang sabi ng Biblia, Acts 2:41, and they gladly receive His word, were baptized at the same day. Kung masaya mo, tinanggap ang Panginoon, aba, dapat bautismuhan ka ngayon. May ilog dito sa 3-lane. Baptized na. Amen. Yan mga kapatid. At hindi lang yan tapos, pagkatapos sila ay nabautismuhan. Yan po ang tinatawag na discipleship. Sa Matthew 28 verse 19, teach salvation. Ano pangalawa? Baptize them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. At pagkasunod niyan, kapatid, anong sasabihin natin dyan? Verse 20, teaching them to observe all things. Turuan natin sila. Ano ang ituro natin? Lahat ng mga bagay na inuutos ng Diyos. Ituro mo na sa Kanya. Minsan, kapatid, isa pa lang subject ang tinuro mo, iniwan mo na si kapatid. Kaya nawawala ang mga kapatid na pariwara ang buhay kasi iniwan ni kapatid, hindi na siya nag-disciple, doon naman siya sa kabila, puro na lang si disciple, wala naman siya nag-win sa Panginoon, hindi nagbubunga na kapatid, hindi natin na-fulfill ang Great Commission. Kasi ang soul winning, kapatid, na totoo, yun talaga nadala mo sa Panginoon. Nabaptize mo, nakita mo na siya, na nagmi-minister sa Panginoon, naging steward na siya ng Diyos. Yan po ang tinatawag na discipleship. Yan po ang tinatawag na soul winning. Amen? Kasi natahanay tayo, pag nag-share tayo ng gospel, nagbigay tayo ng tracts, soul winning na. Nakausap na natin ang tao, soul winning na. Hindi po yan ang soul winning. Pag sinabing soul winning, nadala mo na sa Panginoon at nakita mo na siya. Dito na siya. Nagtitestimony. Umaawit sa Panginoon. Nag-aakay ng kaluluwa. Kasama na natin sa prayer meeting, sa fellowship, every activities. Nandyan na si kapatid. Yan po ang soul winning. At masasabi ka na, you are a soul winner for Jesus Christ. Amen? Kaya mga kapatid, if you love God, mag-soul winning tayo. No? If you love God, you love souls, the lost souls. Amen? Yan po, love the Lord thy God with all thine heart. Yan po ang responsibility ng isang steward bilang katiwala ng Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, mayroon siyang utos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Anong utos niya? Bring ye all the tithes into the storehouse. Ang Malakay chapter 3 verse 10, yan po ay utos. Hindi po yan nakiusap ang Diyos. Kasi kung nakiusap ang Diyos, lalagyan niya ng please bring all the tithes. Lagyan niya muna yan ng please bring all the tithes. Don't forget your tithes and offering. Pero sinabi niya, bring ye all the tithes. Dalhin ang lahat ng mga ikapu doon sa storehouse. Ang storehouse nung araw, yan po ay kamalig. Oo. Kamalig. Ang kamalig ngayon, yan po ay simbahan na. Dati may meet in mine house. Amen? Para mayroong magamit ang gawain ng Diyos. Pag sinunod natin yan, may pangako ang Diyos. Prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven. Kaya pag ibigay mo yung tithes, nabubukas ang langit.
may kama. Nagbubukas pa lang ang langit. And, ang and, doon yan, ang and, tithes and offerings. Pag offerings, nandoon naman ang kasunod, pour out you out of blessing. Pour you out a blessing. At saka pa lang nahuhulog ang blessing pag sinamahan mo ng offering. And there shall not be room enough to receive it. Kaya minsan nagtataka ka, Pastor, nagbibigay naman ako ng aking tithes. Yes, nagbibigay ka ng tithes. Kaya ang langit, bukas. Bukas lang. Amen. Bukas. Para mahulog ang blessing shall come upon you, samahan mo ng tithes and offerings. Faith promise, love offering, diyan pa mga iba-ibang mga offering. Samahan mo yan, kapatid. Ang sabi ng Panginoon, prove me now. Sabi mo yan, sinabihan pa tayo ng Panginoon, prove me now. In fact, ang Diyos, hindi na kailangan patunayan. Hindi na natin kailangan i-prove ang Diyos. Because God is already proven in our life. That our God is a giver. Giver ang Diyos, kapatid. At ang pagbibigay ng tithes and offering, yan po ang ating proteksyon. Anong sabi niya sa verse 11? I will rebuke the devourer for our sake, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall our vine cast the fruit before the time the field, saith the Lord of hosts. Proteksyon natin yan, kapatid. Oo. Sa ating mga, yan po ang proteksyon natin. Oo. Mga blessing ng Diyos, kapatid. Yan po. Sundin natin ang Diyos kung mahal natin siya. Amen? Sa area pa lamang yan ng pagbibigay. Amen? Kanina sa area ng soul winning. Oo. Kaya yan po, mga kapatid, no? Ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 5. No? Ephesians chapter 6 verse 5. Ito ina-apply rin sa may mga master at saka sa boss. Kung ikaw ay nag-i-empleyado, ikaw ay servant. Mayroon kang boss. No? Pero sabi rito, servant, be obedient to them that your master, according to the flesh, with trembling, in singleness of your heart. Amen? Sa pinagtrabahuhan natin, nandoon ang ating pagsunod. Amen? Pagsunod. Kaya nga, kahit araw-araw, sumusunod ka. Pumapasok ka. Kahit ulan, bagyo, pumapasok ka. Bakit? Natatakot ka sa iyong master, sa iyong boss. Amen? No? Takot ka man-late. Bakit? Matanggal ka sa trabaho. Ay sa Panginoon, yun lang, nagka-problema ka na naman. Pag sa Panginoon, laging late ka sa service. Laging wala ka sa service. Kahit late, okay ka lang. Late ka na dumating, mag-aasar ka pa. Wala kang oras. Amen? Punta ka sa office, ayaw mo malate. Mga anak mo punta sa school, ayaw mo malate. Kahit tulog, binibihisan mo, pinapaliguan mo. Ay sa church, alas 9 na, ayaw pang gisingin. Kasi pagod kahapon sa kagawa ng assignment. Amen? At minsan, ginagawa pa nating dahilan mag-absent sa service. Hindi tayo absent ang ating mga anak kasi gagawa ng assignment.
Hindi mo na ako attend ng Sunday school, hindi mo na ako attend ng Sunday morning kasi gagawin ko muna aking project, gagawin ko muna ang assignment. Yun. Ang nangyari, hindi tuloy nakapasa. Amen? Where is your love? Amen? Inuuna mo ang mga bagay higit sa Diyos. Saan ang ating pag-ibig? Our responsibility as a steward is to love and obey our Master. Amen. Gaano natin kamahal ang Diyos? Makita yan kung gaano ka sumunod sa Panginoon. Gaano ka sumunod sa Kanyang salita. Gaano ka sumunod sa Kanyang kalooban. Yan po. No. Our responsibility is to love and obey our Master. Amen. Number 2 na. Number 2. Para maaga tayo makatapos. Number 2. Number 2 points. To look after the welfare and work of His Master. To look after the welfare and work of His Master. Ano ang ibig sabihin ng welfare? The state of doing well, especially in relation to one's happiness or success. Ang hinahanap mo bilang lingkod ng Diyos ay para sa kapakanan ng Diyos at mapasaya mo ang iyong master. Kaya nagtatrabaho ka, ibig sabihin, para mapasaya mo ang iyong master. Yan lang po. No? Nagtatrabaho tayo sa kumpanya para mapasaya mo ang iyong boss. Para maisama ka sa 13-month pay, sa mga additional na mga allowances, kasama ka. Kasi natutuwa ang iyong boss. Natutuwa ang iyong manager. Bilang steward, bilang lingkod ng Diyos, ang hanapin natin ay paano natin mapasaya ang ating master sa langit. Yan po, kapatid. Ay, mga kapatid, pag napasaya mo ang Diyos, kapatid, mapasaya mo ang master. Oo. Sa tahanan lang, mapasaya mo si tatay, nagbigay ka ng tubig, dami kang siniservice. Mag-iisip ka, ano kaya ang ibibigay ko itong luma na ang cellphone ng anak ko na to. Palitan ko kaya ito. May basag-basag na eh. Nag-iisip ka. Siguro ganun din ang Diyos, kapatid. Pag mapasaya mo ang Diyos, mag-iisip ang Diyos ng reward para sa iyo. To look after the welfare and work for His Master. Yan. Kopyahin nyo na lang, dyan ang mga puntos natin. Yan. Yan, kopyahin ninyo. Maganda, i-review ninyo yan. Yung ibig sabihin, doing well. Ginagawa mo yung the best para mapasaya mo ang Diyos sa langit. Naku po. Yan po ang hanapin natin. Pasayahin mo lang ang Diyos. You work for the interest of your master. You work for the interest of our God in heaven. Oo. Kaya nagtatrabaho tayo hindi para sa ating sarili. Nagtatrabaho tayo para sa Kanya. Para sa ating Diyos na nagligtas sa atin. Amen? We are doing something for the Lord. Amen? For His joy and happiness and success. Para mapasaya natin ang Diyos. Amen? May verse tayo, Colossians 3:22. Bilang steward, bilang lingkod ng Diyos. Ang sabi niya, Colossians 3:22, servants, obey in all things. Amen? Di ba pag sumunod ka, masaya ang iyong boss? Amen? No? Masaya. Maging isang tatay, pag ang anak mo hindi sumusunod, iba yung kabakay. Kinakabahan ka.
Amen? Naiinis ka. Ganun din ang Diyos pag hindi ka sumusunod. Ang sabi diyan, obey in all things your master according to the flesh. Ang boss mo dito sa lupa, sumusunod ka, lahat ng sinasabi niya, sinusunod mo. Bakit ang Diyos, hindi ka sumusunod? Ang sabi diyan, kaya tayo sumusunod, naglilingkod sa Diyos, gumagawa tayo ng mga bagay para sa Diyos, not with eye service. Yan po ang tanda natin. Not with eye service. As men pleaser, but in singleness of heart, fear God. Not with eye service. Ano ibig sabihin yan? Nagtatrabaho ka kahit walang nakakita sa iyo, walang nakatingin sa iyo, nagtatrabaho ka, hindi magpa-impress. Yan po ang hinahanap ng Diyos. Amen? Yan po. Nagtatrabaho ka kasi nagkakatingin ang pastor. Nakatingin si kapatid. No? Kaya yun, nagmamap ka, naglilinis ka, naguhugas ka ng pinggan kasi maraming nakatingin, maraming audience. Pag wala na, hindi ka na rin nagtatrabaho. Yan po ang tinatawag na men pleaser. Nagpapakita ka lang. Nagpapakita ang gilas ka lang. Nagtatrabaho ka dahil mayroon ka ng pinapasiklaban. Amen? Dapat ang kailangan, nagtatrabaho ka dahil nagtatrabaho ka sa Diyos. Naghuhugas ka ng pinggan dahil sa Diyos. Nagliligpit ka ng sungbok dahil sa Diyos. Nagtutugtog ka ng piano dahil sa Diyos. You work because of our Master. Yan ang po, kapatid. Not as men pleaser. No, hindi ka nagtatrabaho kasi mapupurihin ka. Galing magpiano mo Galing ng ano nito Oo. Pag hindi napansin, na-open si kapatid. Wala man lang pumapansin sa atin. Nasira-sira na yung piano sa kakano, wala man lang pumapansin sa akin. Oo. We need to look after the welfare of our Master. Nagtatrabaho ka para mapasaya mo ang Panginoon. We don't entertain people in the church. We work not for entertainment. We work for our Master para siya maging masaya. Yan po ang maganda, kapatid. Oo. Hindi ka para nagtatrabaho ka dahil nakita ka ng pastor o mga kapatiran. Amen? When you work, do it for the Lord. Ginagawa ko ito para sa Panginoon. Kaya kahit walang nakapansin sa'yo, walang nakakita sa'yo, hindi ka naapektuhan. Hindi ka na-recognize. Hindi ka na-acknowledge. Hindi ka nag-ano. Hindi mo lang ako nila pinapansin. Dito na nga ako kasama nila. Hindi mo lang tinawag ang pangalan ko. Samantala, ako ang tagahawak ng mikrofon. Oo. Ganon, kapatid. Pag sa Panginoon ka, magtrabaho ka, ibigay mo na ang the best ng magagawa mo sa Panginoon. Itudo mo na. Nagtatrabaho ka na sa Panginoon eh. Ang pinaglingkuran mo, hari ng mga hari. Amen? Oo. Sabi niya mga pastor sa akin, Pastor Bong, bakit ganyan ang damit mo lagi? Sabi ko, ang aking boss, hari ng mga hari. Oo. Ito ang damit ng aking master. Kailangan katulad ako ng aking master din. The King of Kings, the Lord of Lords. Oo. Kaya hindi ako nagtuturo sa mga kapulisan na naka-t-shirt lang, may number 7 pa sa likod.
Tapos may Hinebra San Miguel pa sa harapan. Ako po, ano ba yan? Oo. We need to look after the welfare of His Master. Amen? Gawin natin ang the best. Why? Because He deserved the best. Kaya nga sabi ng awitin, give your best to your Master. May kanta niyan. Iwan ko lang. Subukan niyo yung kantahin yan. Give your best to your Master. Ibigay mo ang the best sa iyong Master. Because He deserved the best. Why? Because He gave the best for you. He gave His only begotten Son. Hindi niya ipinagkait ang isa-isa niyang anak, bugtong na anak upang ibigay sa iyo para mamatay sa krus, para ikaw maligtas sa impyerno at maligtas doon sa impyerno patungo sa buhay na walang hanggan. At ikaw ay merong hindi lang buhay na walang hanggan, kundi buhay na masaya at masagana. Sipin mo yan, kapatid. Bigay mo ng the best mo sa Panginoon. Amen? Kailan ka pa? Kailan mo pa ibibigay ang iyong buhay kung wala ka ng lakas? Kung wala ka ng buhay. Amen? Buksan ninyo sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Anong sabi ng Ecclesiastes chapter 9 verse 10? Whatsoever thy hand find it to do. Oo. Maghanap ka na ng gagawin. Huwag ka nang mag-initiate ka na. Magtrabaho ka na. Gumawa ka na. Whatsoever thy hand find it to do. Mag-isip ka na, ano kaya ang gagawin ko para sa gawain ng Diyos? Ano kaya ang magagawa ko? Amen? Kailangan, hindi ka bakante. Walang bakante ang kamay mo para hindi gumawa para sa Panginoon. Ang sabi ba dyan, pag ikaw ay gumawa, gawin mo na ang the best. Yan ang sinasabi ko kanina. Yan ang sinasabi ng Biblia sinabi ni Solomon, pag ikaw nagtrabaho, do it with thy might. Itudo mo na. Ibigay mo na ang lahat. The best para sa Panginoon, kapatid. Amen? Ibigay mo na. Kailan? Ngayon na. Hindi bukas. Hindi next year ka pa mag-surrender ng buhay mo, maglingkod sa Panginoon. Ang sabi diyan ng salita ng Diyos, ang sabi ni Solomon, huwag na bukas. Boast not thyself for tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Ang sabi diyan na verse, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave. Kailan ka pa maglingkod sa Diyos? Kung ikaw ay papunta na sa grave, kung ikaw ay nakapasok na sa kabaong at saka ka pa maglingkod sa Diyos. Amen? Marami akong pinagpipray na ganun. Amen? Oo. Malapit na siyang mamatay, maglingkod pa sa Diyos. Alam mo, Pastor, pag ako gumaling, maglilingkod na ako sa Panginoon. Nung araw, nang inimbita namin, walang panahon, Brad, attend ka ng service. Busy ako, Brother Bong. Balat buto na, pinuntahan ko, pinagpray ko, Brother Bong, pag ako gumaling, sasama ako sa iyo, maglingkod ako sa iyo. After 5 days, patay. Bakit? There's no work in the grave. Hindi ka na makapagtrabaho kasi papunta ka na sa libingan. Saan ka papunta? Whither thou goest. Sa Panginoon ka na maglingkod. Amen? Ay mamatay ka lang maglingkod ka na. Sabi nga ni Dr. Ed, pag hindi ka maglingkod, mamamatay ka. Maglingkod ka, mamamatay ka rin. Mas maganda, mamatay ka na naglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya nga, maghanap ka. Hanapin mo, sabi ng Ecclesiastes kanina, whatsoever thy hand, find it to do. Hanapin mo, maghanap ka na ng gagawin. Oo. Pastor, ano magagawa ko ba? Ano bang magagawa ko? Ano ba masiservice ko? Maghanap ka na ng gagawin. Oo.
After service, huwag ka nang mag-busy body, sikot-ikot, wala ka naman na-accomplish. Maghanap ka na ng gagawin. Ang nakita mo yung sungbok nakakalat, iligpit mo na. Ang mga upuan nakakalat-kalat, iligpit mo na. Yan, kapatid. Oo. Nakita mo yung mga bisita, pakipagkamay ka, kausapin mo, Sis Brad, salamat, nakarating ka. Oo. At samahan mo ng ngiti. Amen? Paano sila babalik? Nakasimangot ka, hindi mo pa kinausap. At sasabihin niya, ayaw ko na mabalik simbang yan. Walang pumapansin sa akin, walang nagkamay sa akin, nakasimangot mga tao. Oo. Sinumpa ko na yung simbang yan. Amen? Mahirap naman yung ganun, kapatid. Oo. Kaya mga kapatid, we need fellowship with each other Christian. Huwag naman lagi na lang kayo-kayo. Oo. Maghanap ka naman ng ibang mukha na kausapin. Oo. Huwag kang mamili ng mukha. Oo. Piliin mo naman, no? Kausapin. Hindi ko pa nakausap to si sister. Kausapin ko naman kaya ito. Kamusta ka na, sis? Oo. Oo. Nag-aaral ka ba, sis? Oo. Marami ka mga tanong. Oo. Tanong-tanong ka lang, malaking bagay na. Oo. Wag ka na magtanong ng mathematics. Baka hindi niya kaya sagutin. Baka, sis, alam mo yung square root? Naku, iiwasan ka niyan sunod. Alam mo yung mga Fahrenheit? Ay, wala, hindi ka na paansinin yan. Kapatid. It means, mga kapatid, we need fellowship with each other. We need to be friendly to everybody. Amen? Yung marami ka, ano? Iwan ko lang dito sa Imos, halos ng kapulisan dito sa Imos, kaibigan ko na. Bakit? Kakwentuhan ko. Lagi kong, pag ito, hindi ko pa nakita, iba ito mukha. Kausapin ko naman, sir, ngayon ko lang kita nakita. Kailan ka ba dumating dito? Oo. Ay, matagal na ako rito, pastor. Ay, ngayon lang kita nakausap. Oo. Maging friendly ka, kapatid. Oo. Masarap sila kausap pag maging friend mo na sila, kapatid. Yun mga kapatid. No? Spend time to talk people, to fellowship people. That's the word discipleship. No? Kahit ayaw mong kausapin, sige lang kasi trabaho natin kausapin. Alam mo ba, the most tiring ministry is talking people. Kausapin mo yung tao. Oo. Yan po ang ministry natin. Kinakausap natin ng tao. Baka hindi mo alam, matindi pala ang problema ng taong yan at ikaw ang nakausap at naging blessing ka sa kanya. Baka nag-iisip niya, pag uwi ko, ako ay magpabitin-bitin na. Magsisuicide na ako. Marami kami nakausap na ganon, kapatid. Nakapag-soul-winning ako ng 2 beses, kapatid. Ang isang tao, magpakamatay na. Alam mo ba, brother, nakaschedule na ako mamayang gabi. Magbigti. Bakit? Sabi ko, kalalabas ko lang sa Muntinlupa at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Doon ko natagpuan sa Mabini Plaza sa Maynila. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mas gusto ko pa doon sa Muntinlupa kaysa dito sa Maynila na ito. Bakit? Doon may pagkain. Dito, hindi ko alam kung saan ako kakain. Siniran ko ng salita ng Diyos, tumanggap sa Panginoon. Ano ba ang plano mo, kapatid? Bukod sa pagbibigti. Mas maganda, sabi ko, uwi ka sa inyo. Sabi niya, wala naman akong pamasahe. Sabi ko, sige, sirang kita ng salita ng Diyos, tumanggap. Punta ka sa Sunday, attend sa Sunday service namin. Doon sa church. Hingi ka sa Diyos ng pangailangan mo o kung gusto mong umuwi, pag-pray natin, makarating ka doon sa inyo. Ang Diyos magpo-provide ng pamasahe. Sa madaling salita, kapatid, tinulungan ng simbahan, kumuha ng ticket, hinatid namin sa bus, punta doon, uwi sa Cagayan. Umuwi siya. Sabi ko, mag-agriculture ka na lang doon. Oo. Masaya ang buhay. Oo. Kasi sabi ko, hindi ka naman matanggap sa trabaho na. Kasi may record ka na. Oo.
nakapatay kasi siya ng tao, may record na, may NBI na, hindi na siya makakuha ng mga papilis. Magtanim-tanim ka lang doon at magtayo ng bahay kubo, kahit munti, okay na. Masaya ng buhay. Amen? Hindi niya alam, mawawit ako ng bahay kubo. Amen? Nakauwi yung mama. Sabi ko, ito yung ticket mo. At mayroon ka pang allowance. Pag bumaba ka sa bus, may mga restaurant, kain ka. O, hanggang makarating ka doon sa inyo. At marami ka ng kamag-anak doon. Makisaya ka na. Ay nasa Panginoon ka na. At maghanap ka ng Bible-believing Baptist Church who believe the Bible, preach the Word of God. Doon ka. Yun, umuwi na. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa buhay niya. Pero mahalaga, natulungan natin siya, kapatid. Nakausap natin. Mahalaga yung pag-uusap. Amen? Oo. Kaya yun na po ang trabaho natin. Do it with all thy might. Gawin na natin the best. Hindi tayo nagtatrabaho para magyabang. Hindi tayo nagtatrabaho para magpasikat lamang. Kasi maraming mga nagtatrabaho gusto magpasikat. Oo. Kasi may mga gustong ligawan, nagpapasikat. Oo. Nagpapakitang gilas, kapatid. Hindi dapat ganon, kapatid. Walang ganyanan dito sa gawain ng Diyos. You are mean pleasure. Kailangan ba, kapatid? Kahit walang nakatingin, nakita ka ng Diyos. Kahit hindi ka na-recognize, trabaho ka lang, kapatid. Kita ka ng Diyos. Siya ang magbibigay ng reward sa iyo. Amen? Oh, you work for the Lord. Amen? Bakit ka nagsusulwining? Para maging masaya ka? Hindi. Para mapasaya mo ang Diyos. Pastor, hindi na ako magsusulwining kasi malungkot ako ngayon. Magsulwining ka. Oh. Hindi dahilan malungkot ka, may problema ka, hindi ka magsulwining. Magsulwining ka. Bakit? Hindi importante maging masaya ka. Kahit malungkot ka, basta mahalaga, may nasave, masaya ang langit. Amen? Mapasaya mo ang Diyos. Ang sabi ng Luke 15 verse 10, likewise, I say unto you, there is joy in the presence of angel of God over one sinner that repented. Nagsulwining ka, malungkot ka, amen, pagod ka, may problema ka, ay nagsulwining ka, pero ang mahalaga, may naligtas, ang buong langit, ang buong mga anghel sa langit, ay nagsisiyahan. Masaya ang Diyos, kapatid. Yan po, no? Ang trabaho natin, magtrabaho, magdala ng Ebanghelyo. Oo. Yan lang po. Kung hindi sila tatanggap sa Panginoon, bahala sila sa buhay nila. Basta mahalaga, nag-share ka ng salita ng Diyos. Tanggihan niya man yan o tanggapin. Oo, walang problema sa atin. Basta ikaw, nagtrabaho sa Diyos. Ginampanan mo ang iyong tungkulin. To look after the welfare of our Master. Amen? Yan po. No? Yan ang dahilan kung bakit tayo nagtatrabaho sa Panginoon. For the welfare of our Master. Para mapasaya mo ang Diyos. Amen? Bakit mayroon tayong building project? Not that project is not for me. Not for my family. But for my Master. Amen? For the work of the Lord. Oo. For the next generation. Bakit? Kasi isang araw. Oo. Whether we like it or not. Oo. We cannot stand behind this pulpit forever. Amen. Kaya ginagawa natin ang gawain ng Diyos. Para ang gawain ng Diyos magpatuloy. Oo. Baka yung apo mo, sila na ang gagamit ng building. Amen. Sila na ang susunod na generation. Bakit tayo nagbibigay? For the welfare, for the work of the Lord. Bakit tayo may project sa kapakanan ng Diyos at ang kanyang gawain? Bakit tayo may mga ministry? Mayroong ministry sa PNP para sa gawain ng Diyos. Bakit tayo nagbibigay sa gawain ng Diyos? For the work of the ministry. Amen? Salamat, ano? Pati mga pulis nagbibigay.
Nagbibigay ng mga materialis, nagbibigay ng pera para makabili ng mga materialis. Amen? Kaya salamat sa Panginoon for the welfare of our Master. Mapasaya mo ba ang Diyos? Itong linggo, pasayahin mo ang Diyos. Hanap ka ng gagawin para mapasaya mo ang Diyos. Amen? Maging saya sa young people natin. Oo. Be careful of your testimony in the home. Pasayahin mo si nanay. Oo, magugas ka, maglaba ka, kapatid. Oo. Lahat. Oo. Huwag kang tumakas. Pag may mga gawain sa bahay, naku po, matutuwa ang nanay mo, matutuwa ang tatay mo, kapatid. Kung matutuwa sila, lalo na ang Diyos, kapatid, matutuwa sa iyo. Oo. Okay, salamat po sa Panginoon. Number 3 pa? Okay, number 3. Number 3. Oo. Ang ano kanina, love and obey our Master. Number 2, look after the welfare and work of His Master. Number 3, napaganda ito. Oo. The steward must be to be loyal to his Master. Be loyal to his Master and to his church. Yan po ang kailangan natin ngayon, kapatid. Oo. Oo. Yan po. Loyal. Ang sabi ng 1 Corinthians 4:2. Moreover, it is required steward that a man be found faithful. Ano yung faithful? Loyal ka sa Diyos at sa kanyang simbahan. Yan po. Yan ang word na faithful. Faithfulness means loyalty to God and to His church. Amen. Yan po. Oo. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Oo. Simulat ang ating misyon. Oo. 10 years na tayo dito sa simbahang ito, kapatid. Pero salamat, maraming mga kapatid, hanggang ngayon, dito pa rin sila. Maraming ups and down, problema sa church na ito, kapatid, na nangyari na sa simbahang ito, kapatid. Ilang beses na niyanig ng dyablo ang simbahang ito. Praise God! Ang mga kapatid, still loyal to His Master and to His church. Amen? Oo. Salamat sa Panginoon. Oo. Eh, huwag ka nang umalis sa simbahan. Amen? Kasi maraming kapatiran, pag may problema, aalis. Ang isipin kaagad, hanap ng ibang simbahan. Oo, hindi ka tatagal, kapatid, kung wala kang loyalty sa simbahan. Kasi ang loyalty, kahit ups and down ang simbahan, kahit may problema, may pandemic sa simbahan, kapatid, you must be loyal to your Master and to the church. Loyal ka sa Diyos. Pag loyal ka sa Diyos, sa simbahan, loyal ka rin. Amen? Oo. Kasi nung panahon ng pandemic, maraming kapatiran na wala. Nalugi sa negosyo, nawala. Nagkaproblema mag-asawa, nawala. Amen? Dapat huwag ka nang aalis sa simbahan na kung saan inilagay ka ng Diyos. Huwag kang mag-isip pag may problema, alis agad. Huwag kang umalis, kapatid. Oo. Dito ka na sa lugar ng Bethlehem. Katulad kanina ni Naomi. Si Naomi, panahon ng tagutom, umalis. Pumunta sa Moab. Umalis sa Bethlehem. Ano ang Bethlehem? Simbahan. O kung pag-aral mo ang Bethlehem, Bethlehem is the house of bread. House of bread. Dito ka na, may bread na, lugar na ng bread. Umalis ka, pupunta ka sa Moab, doon sa sanlibutan. Ang iniisip mo material. Ang hindi mo iniisip, spiritual. Dito po, dito ka sa Bethlehem, huwag kang umalis. Oo. Dito ka dapat. Dito ka na mag-asawa. Dito ka na
maghanap ng partner. Dito ka na magkaanak, magkaapo. Amay, makatid. Oo. Hanggang maglingkod kayo, pamilya. Sama-sama kayo. Oo. Dire-diretso. Hanggang mamatay. Oo. At ang awitin mo, ang mamatay dahil sa iyo. Hindi. Dahil sa Panginoon. Amen. Bayaw mag-ilaw yan. Amen. Bakit sinamen? Dito ka na. Pagpalain ng Diyos. Oo. Huwag ka nang umalis sa pagpapala ng Diyos. Huwag ka nang umalis sa tahanan ng Diyos. Pag may problema ka, financial, huwag kang umalis sa simbahan. Dire-diretso ka lang. Pakinggan mo lang mga prinsipyo. Paano ka pagpalain ng Panginoon. Amen? Buksan ninyo sa Psalm chapter 112 verse 3. 112. Iwan ko lang kung tama yan. 112 verse 3. Bakit ka alis sa simbahan? Oo. Nagka-pandemic lang, alis ka na kagad simbahan. Nalugi ang sa negosyo, umalis ka sa simbahan. Ayaw ko na simbahan yan. Malas ako dyan. Hindi po. Oo. Ang sabi ng verse 3, Psalm 112 verse 3, wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Anong righteousness? Sundin mo lang ang kalooban ng Diyos. Nandyan ang wealth and riches shall be in his house. The house of God. Dito mo matagpuan. Dito tinuturo ng salita ng Diyos. Paano ka pagpalain, pagyamanin ng Diyos, kapatid. Amen? Ay saan ka papupunta? Aalis ka. Huwag ka nang umalis sa simbahan. Dito ka na nilagay ng Diyos. Ang gagawin mo na lamang, kapatid, be loyal to God and His church. Be loyal to our Master and His work. Amen? Tingnan sa Luke chapter 12. Malapit tayo matapos. Luke chapter 12 verse 43. Maganda, marami tayong mga supporting verses. Amen? No? Para hindi kayo magsasabi, hinuhulaan ng ni pastor yan. Hindi po. We are preaching the truth. Amen? Mas maganda, kapatid, maging loyal ka sa simbahan bilang lingkod ng Diyos. Anong sabi dyan? Ha? Sa Luke 12 verse 43, ito ang masayang Kristiyano, masayang lingkod. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find doing. Dapat bilang lingkod ng Diyos, nawa matagpuan ka ng Diyos sa isang local church na ikaw gumagawa sa Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen? Hanggang pagtunog ng trumpeta, loyal ka sa Diyos at loyal ka sa kanyang simbahan, kapatid. Kahit may pandemic, loyal ka. Yan ang problema ngayon. Nag-pandemic lang, maraming Kristiyano nawala na ang loyalty. Amen? Nawala ng loyalty sa Diyos at sa kanyang simbahan na kung saan siya kinabibilangan. Amen? Walang loyalty. Kaya kahit saan na lamang siya nagsisimba, nanimimili pa ng live stream. No? Kawawa ang kanyang simbahan. Makita mo, nagko-comment na rin sa comment section. Amen, pastor. Tapos makita mo naman doon sa isang church, nag-i-amen din. No, nandoon din siya present. Mamaya, sa Amerika na siya. Nandoon na siya, naka-live stream. Amen. Dapat, as steward, ought to be loyal to his master and to his church. May simbahan ka, kapatid. Huwag kang maghanap ng magaling na simbahan. Huwag kang maghanap ng magaling na pastor kasi hindi mo yan matagpuan. May simbahan ka, may pastor ka na ibinigay sa iyo para sa iyo. Sabi ng Jeremiah 3:15, I give you pastor according to
mine heart. Amen? Kasi may mga Kristiyano, namimili ay magaling magpristo, dito muna ako. Hindi po ganun, kapatid. Hindi po tayo, ang mga pastor, kami mga pastor, hindi po kami nagpapagalingan. We are not in competition in preaching. Hindi po kami nagpapagalingan ng preaching. Amen? Nagpipreach kami according to the need of our church. Amen? Depende sa pangailangan ng simbahan na kung saan ikaw ay alagaan spiritual. Tandaan natin, hindi nagkamali ang Diyos na kung saan inilagay ka sa simbahan. Hindi nagkamali ang Diyos para bigyan ka ng pastor, para alagaan ang inyong spiritual. Amen? Kaya hindi tayo mamili ng simbahan. Oo. Dahil hindi ka na be-bless. Hindi para sa iyo ang preaching. Baka yung isang kapatid ay he is about to, very down na siya para sa kanya. Tapos ikaw naman, hindi na be-bless, ay si kapatid na be-bless para sa kanya. Amen? Baka hindi mo yan message para sa iyo ngayon, baka bukas, next week, next year, yan ang kailangan mo na minsay. Amen? Kaya kailangan ang loyalty, attendance, mga kapatid, is a must. As loyal, mga kapatid, loyalty is concerned. Yan po ang sign ng loyalty. Oo. Kahit may pandemic, nandiyan ka sa gawain ng Panginoon. Nandiyan ka, nagla-livestream. Kasi maraming kapatid na wala na. Hindi na alam kung saan siya membro. Dapat doon ka sa church, kapatid, na kung saan ka napabilang. Amen? Huwag mong pabayaan ang simbahan mo. Oo, huwag ka magkalat-kalat sa mga iba't ibang simbahan. Ang sabi ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as manner of some is, but exhorting one another, so much the more as the day approaching. Don't forsake your church. Amen? No? Kaya mga kapatid, huwag mo nating baliwalain ang simbahan. Loyalty to the church is very important. Amen? Whether we like it or not, kailangan ko ng simbahan. Think about, kami, family, kung wala ang simbahan, saan kami ngayon? Baka watak na kami ngayon. Hindi ko na alam kung saan sila pumunta, mga anak ko, kapatid, kung walang simbahan. Kaya mahalaga ang simbahan. Be loyal sa simbahan na iyong binibilangan, kapatid. Kasi may mga Kristiyano, binabaliwala nila ang simbahan. Na okay lang kahit wala akong simbahan. Kapatid, mag-antay-antay ka. Oo. Mag-antay-antay ka. Amen? Kasi maraming mga kapatid 10 years na never na umatin ng simbahan. 11 years na kami, hindi pa rin umaatin ng simbahan. Oo. Hindi mo lang nagpakita sa simbahan. Oo. Kaya makita natin, kapatid, anong klase kaya buhay. Tingnan mo, pag mga kapatid na hindi umatin, bisitahin mo sa kanilang tahanan. Tingnan mo kung anong klaseng buhay niya dahil nawala sa simbahan. Amen? Oo. Yan po ang trabaho ko ngayon. Bisitahin ko mga member na matagal na nawala sa simbahan. At i-check ko ano ang klaseng buhay. Sigurado ko, marami na akong naobserbahan. Marami na akong nabisita, kapatid. Ang buhay nila, nasira ang kanilang buhay, nasira ang kanyang pamilya, hiwalay sa asawa, sira ang pamilya, naging adik pa. Sira ang buhay, kapatid. Bakit? Pinili niya ang buhay na walang simbahan. Amen? Oo. Mayroon ako ni-invite, punta ka sa church, binabaliwala ang simbahan. Akala niya ang simbahan nagninegosyo. Amen? Sabi ko sa kanya, kahit wala ka, ang simbahan nagpapatuloy. Amen? Sabi ko, yung 7-Eleven, hindi nagsasara. Church ba kaya? Na church ito ng Diyos. Amen? Yun, nalaman ko na doon na siya sa bilangguan.
ang nakakalungkot. Pag nahatulan pa siya ng habang buhay na bilanggo, doon na siya magtatapos ng kanyang buhay. Maiksi lang buhay. Doon mo patapusin sa kulungan. Amen? Bakit? Walang simbahan, kapatid. Kaya mga kapatid, be loyal to your church. Kung ikaw miyembro ng simbahang ito, be loyal. You must be in the house of God. Sunday morning, Sunday evening, every activities ng simbahan, nandito ka. That's the sign of loyalty. Oo. I know that this church is not perfect church. I'm not perfect pastor. I am sinner saved by grace. My family is not perfect. But I believe this is not a perfect church. But I believe this is the right church for you. Be loyal. Amen. Oo. This church will build your life. Ito po ang simbahan na mag-build ng buhay mo to build a life with character. Amen? Oo. Tanda natin, we are not building a church. Oo. Kasi may mga kapatid, alam mo, pag wala ako dyan sa simbahan yan, hindi makabili ng lote yan. Hindi makatayo ng building yan. No! This is the church of God. This is not my church. This is the church of God. No. We are not building a church. Church build his own church. Upon this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Amen? Oo. Tanda natin. We are not helping a church. Amen? The church helping you. Building your life, kapatid. Kaya pag wala ang simbahan, sigurado, mapariwara ang buhay natin. Kung wala kang simbahan, wala kang salita ng Diyos, wala kang pastor, ay mga kapatid, you end your life miserable. Kung sabi ko nga palagi, kung hindi ka sa ospital, doon ka sa sementeryo. Kung hindi ka sa sementeryo, bilangguan ang landing mo. Bakit? Wala kang simbahan. Kaya, be loyal to our God and His church. That is our responsibility. Amen? Parents, be loyal to your church where you belong. Bakit? This is for your family. This is for your wife. This is for your children. This is for your grandchildren and grandchildren, kapatid. Amen? Kung galit ka sa asawa mo, sa pamilya mo, sa apo mo, ilayo mo sila sa simbahan, kapatid. Makaganti ka sa kanila. Pero kung mahal mo sila, mahalin mo ang simbahan at dalhin mo sila and be loyal to the church where you belong, because that is our responsibility as steward. Amen? Number 1, love and obey our master. Look after the welfare and work of his master. And ought to be loyal to our master and his church. Yan po ang kailangan natin, kapatid. Amen? I hope you learn something tonight. Amen? Kaya yun ang preaching ko paghapon. Kasi mostly, mga kapatiran. Sa umaga, more on salvation. Amen? In evening, more on exhortation and more on rebuke for the brethren. Amen? I hope there is something tonight. Tayo po ay mag-pray na. Dakilang Diyos, Ama sa langit, salamat sa inyong mga salita na aming natunghayan ngayong gabi. Salamat, Panginoon. Thank you for the wisdom, Panginoon. Habang tinutugtog ang awit panyaya,
If the Lord speak to you, talking to you through His word, I am only His messenger of His word. That is not my word. That is the word of God. Sige po, if the Lord speak to you, kulang ka sa pag-ibig sa Diyos at pagsunod, ilapit mo sa Panginoon. Malayo na ang puso mo sa Panginoon. Sige po, ayusin mo na ngayong gabi. Huwag ka matulog ngayong gabi na hindi ayos ka sa Diyos. We need to look for the affairs of God, for the welfare of our Master. Mapasaya mo ang Diyos. Maghanap ka ng gagawin para mapasaya mo ang Panginoon. Ibigay mo ang the best sa paggawa sa Panginoon. And be loyal. Remain faithful to the church na kung saan ikaw inilagay ng Diyos. Doon mo alagaan ang iyong pamilya, mga anak, mga apo. Doon, dito ka na maglingkod sa Diyos. At dito ka na pagpalain ng Diyos. If the Lord speak to you through this message tonight, come on the altar. Come, just kneel down where you are in your home and talk to God. Because God is ready to listen to you, to your commitment. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Don't end this service without making decision, making commitment to God. Sige po, gawa ka ng commitment sa Diyos. Kausapin natin ang Diyos. It is between you and God alone. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, thank you God for a great message again tonight. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, O God, kneeling to you, O God, making commitment, making decision to love you and obey you and to work, to give their best and be loyal to you, O God, and to your church. Salamat, Panginoon, for their commitment to you, O God. Their commitment and love to you is between you and God, between them and you alone, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa ginawa ninyo ngayong gabi sa amin. Thank you for great revival again tonight. Thank you for your great message. Thank you for the wisdom that was bestowed upon the servant. Thank you, O God, for all the things that you have done today. I thank you for the fellowship. Thank you for the brethren, O God. Salamat, Panginoon, sa mga nabaptize kanina, sa ang lahat-lahat ng ito, Panginoon. I bring back all the glory and honor to thy name, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. I hope you learn more from the Word of God tonight. Amen. Okay, dadako na po tayo sa ating pagbahan sa magitan nating pagkakaloob. Tawagan natin po natin ang ating master.
Sige po, tayo po'y manalangin para sa ating offering. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit of God, salamat po sa aming pong pananambahan sa buong maghapon. Salamat po sa pagpapala na amin pong natanggap mula sa inyong salita. At tunay nga po, Panginoon, na kami po inyo pong katiwala, Panginoon, at dalangin po namin na tulungan niyo po kami na maging good and faithful servants, Panginoon, and steward, Panginoon, ng mga bagay na patuloy na pinagkakatiwala niyo po sa amin. At salamat din po sa pribileheng ito na ipinagkaloob niyo po sa amin upang muli maibalik po namin ang aming po mga tithes and offering. At dalayan po namin, Panginoon, na kayo lamang po ang maitaas sa aming pong pagbibigay. Bigyan niyo po kami ng humble and cheerful hearts, Panginoon, at pagpalain niyo po ang salapi na malilikom sa gabing ito, magamit sa ikalalago na inyo pong ministry, at ganoon din po, Panginoon, sa ikakabot pa po ng maraming tao na handang tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. At muli, kayo po ang magbabalik na masaganang pagpapala sa bawat isa. Patuloy niyo pong pagpalain ang mga source of income, ganoon din po ang provision sa pangailangan po na inyo pong mga anak. At muli, humingi po kami ng tawad sa lahat po na mga pagkukulang, pagkakasala. Ito lang po ang aming samot dalangin. Sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. God bless as you give. Salamat po sa mga kapatiran who faithfully sending their tithes and offering to the Lord. God love it, a cheerful giver. Hello. Amen. Salamat po. At tayo po ay tumayong lahat. Scrubber Hymnal Books. Awitin po natin. Hymnal 256. Give of your best to the Master. Amen. On the first verse, all together, sing. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Throw your soul's fresh glowing Lord, into the battle for truth. Jesus has set the example. Countless was he young
devotion. Give him the best that you have. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Glad in salvation's full armor. Join in the battle for truth. On the second, give of your best to the Master. Give him first place in your heart. Give him first place in your service. Consecrate every part. Given to you shall be given. God is beloved someday. Gratefully seeking to serve him. Give him the best that you have. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Having salvation's full armor. Join in the battle for truth. On the last verse, give of your best to the Master. Now those is worthy his love. He gave himself for your ransom. Gave up his glory above. Laid down his life without murmur. You from sin's ruin to save. Give him your heart's adoration. Give him the best that you have. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Glad in salvation's full armor. Join in the battle for truth. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo. At tinigin po natin Sir Alvin to close us in prayer. Amen. Tayo po ay mag-closing prayer. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po Panginoon sa buong araw na Panginoon, sa aming natapos na gawain Panginoon. Salamat po Panginoon sa mga mensahe Panginoon na iyong ibinigay sa amin Panginoon. Salamat po sa encouragement Panginoon, sa revival Panginoon. I pray Panginoon sa mga kapatiran namin Panginoon na nanghihina spiritual Panginoon, may mga karamdaman, may mga problema Panginoon sa kanilang family Panginoon. Dalangin ko po Panginoon, ikaw po magbigay sa kanila ng kasagutan Panginoon. And we pray O God na the more na sila po ay nasa problema, the more din po sila Lord God na yung palakasin spiritual Panginoon. Panginoon, salamat po sa church Panginoon kung saan dito po kami nagkakaisa, kumukuha ng lakas Panginoon. We pray Panginoon na maging loyal kami sa church Panginoon.
maging supportive kami sa simbahan nito, Panginoon. We pray, O God, na maging involved kami, Lord God, sa mga gawain nito, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, na tulungan niyo po kami, Lord God, na upang ikaw po ay aming mapasaya, Panginoon, sa larangan ng soul winning, kung ano po man ang mga ministry, Panginoon, na yung pinagkaloob sa amin. Dalangin ko rin po, Panginoon, na kami po ay maging good steward, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. At Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kaligtasan na iyong binigay po sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord God. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, yung project namin, Panginoon. Dalangin ko po, Lord God, na ikaw po gamitin niyo po ang bawat isa na maging channel of blessings, Panginoon. Pang ito po ay ma-materialize na, Panginoon, at unti-unti na masimulan, Panginoon. Salamat po ng marami. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. I was once a sinner, but I came pardon to receive from my Lord. This was freely given, and I found that He always kept His word, kept His word. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh, yes, it's mine. And the white-robed angels sing the story. A sinner has come home. For there's a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to roam. In the book written, saved by grace, oh, the joy that came to my soul. Now I am forgiven, and I know that by the blood I am made whole, and made whole. There's a name written down in glory. Angels sing the story. A sinner has come home. For there's a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to roam. And when the roll is called up yonder, 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 I'll be there. There is a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white-robed angels sing the story. A sinner has come home. For there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven,